New year rising, 2026. Prosper and perform, we're in the mix. Small steps stacking, habits that last. Health in the present, wealth in the past. Mount Holistico, we're on our way. Prosper and perform, make today your day. Wellness that builds wealth, feel that progress. Live at your best. New year rising, 2026. Prosper and perform, we're in the mix. Small steps stacking, habits that last. Health in the present, wealth in the past. Mount Holistico, we're on our way. Prosper and perform, make today your day. Wellness that builds wealth, feel that progress. Live at your best. New year rising, 2026. Prosper and perform, we're in the mix. Small steps stacking, habits that last. Health in the present, wealth in the past. Mount Holistico, we're on our way. Prosper and perform, make today your day. Wellness that builds wealth, feel that progress. Live at your best. Hello po, good evening po sa ating lahat. Magandang gabi po and welcome once again po to another meaningful session of our Prosper and Perform webinar po. Once again, I am Vincent Garcia and it's truly my pleasure to be your moderator for tonight's session. Po. So una sa lahat po, kamusta po kayong lahat? Kamusta po ang lahat po na nandito po ngayon after 1 week po ng ating last webinar, and we're grateful to see many familiar faces once again po. Sana naging maayos po ang inyong nakaraang linggo, and we hope that everyone is doing well, staying healthy and continuously experiencing God's goodness in your daily lives po. So whether you have been busy, alam po natin busy po tayo sa ating work, business po, and ministry, studies, or taking care of our family po. So thank you for setting aside your time to be with us tonight, and your presence tells us that your value continuous learning and personal growth. And one of the things po that makes our Prosper and Perform community special is that every webinar gives an opportunity to learn something that we can immediately apply, not only for ourselves po, but also for our loved ones and for people around us. Kaya po yung mga natututunan natin dito sa ating webinar po, hindi lamang po ito pang sarili po natin, kundi nagiging instrumento po tayo para sa ibang tao po, upang tumulong din po sa kanilang mga kinakaharap na problema din po. And tonight's webinar is another exciting because we will not only answer some of the most common health questions po, that many people ask, but we will also learn how we can effectively use social media po, particularly TikTok, to educate more people about health through engaging in meaningful content. Actually, nagawa na natin to before, yung mga seminar din, yung mga session natin regarding po sa social media, paano natin gagamitin ang social media, especially yung mga social media platforms natin para i-promote yung ating product and para po magbigay impormasyon sa mga tao nangangailangan ng tulong natin patungkol sa kanilang mga sakit at nararamdaman din po. As we always say, education is one of the best way to help others po. The more people become informed, the more lives we can positively influence po. So tonight I encourage everyone to participate actively. Take down notes, para wala po tayong makalimutan. Ask questions later po, pag mayroon hindi tayo naintindihan at baka mayroon po tayong katanungan o karagdagan po na tanong sa atin, and during our Q&A, and most importantly, enjoy learning together po. So once again, welcome everyone to our Prosper and Perform webinar. And hindi ko na patatagalin pa to formally begin our session po. Let us place everything is in God's hand. Okay lang po, si Ma'am Sylvia po to lead us in the opening prayer. Okay lang po ba, Ma'am Sylvia? Opo, let's pray po. Dinig po ako? Yes po. Okay, let's pray po. Lord, thank you for this time. Thank you for the webinar, for the availability ng bawat isa to listen and learn, and even to share yung learning na natututunan namin. Continue to guide Doc Micah and the speaker for the
wealth seminar. Dalangin ko nga po, Panginoon, na tulungan niyo sila na ma-explain sa amin ng maayos, ma-share sa amin ng maayos, and continue to bless this ministry. We thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Hello, Ma'am Sylvia. Ay, hello po. Yan. Natigil po ba? Nawala? Wala po po. Tapos na po ako nag-pray. Sorry po. Amen po, Mabagal amen. Thank you, Ma'am signal Sylvia. po. Opo. Okay lang po, Ma'am Sylvia. Maraming salamat po. Thank you po sa ating opening prayer. At and now, before we proceed, if we have, I think first time na umattend sa atin, I think tingnan natin ulit, I think mga regular guest natin, yung mga nandito sa webinar natin ngayon. Siguro later on, baka may mga bagong guest tayo, mga bagong participants tayo na papasok sa ating webinar. And now, to make us more exciting, hindi ito nawawala kada webinar natin. Let us begin with our quiz portion. So ulitin ko lang po ulit, yung quiz natin ngayon is nakadepende po sa kung ano yung napag-aralan natin, kung ano yung session natin last week, o kaya ito po ay patungkol sa ating produkto, patungkol po ito sa mga napag-usapan din natin. And now to facilitate this activity, let us welcome Miss Cyril Ann Balarbare to lead po sa ating quiz portion. Miss Cyril. Ayan, hello po. Good evening po. Ayan, Good evening. Good evening. Yung yung quiz po natin is about po sa topic po last time. Guess the emoji. Number 1 po. Ayan, sino po ang Soft drinks. makakahula? Soft drinks. Si Ma'am Esterlina. Tama po. Soft drinks po. Next po. Heart attack. Si Ma'am Sylvia. Heart Yes. attack. Vegetables. Tama po. Vegetable. Yung iba po. Baka po gustong sumagot po ng iba. Next po. Ano ba yan? Walking. Ayan, si Ma'am Esterlina. Walking po yung correct answer. Walking. Ayan po, last question po. High blood. Malapit na po doon, Ma'am Monet. High fat. Malapit na po, Ma'am. Yung last topic po natin, Ma'am. High cholesterol. Cholesterol. Ayan, si Ma'am Hi. Sylvia po ang nakahula. Ayan, thank you po sa mga nag-participant. Vincent. Sir Vincent, hello. Hello po. Pasensya na po, meron lang po tayong guest. And now, thank you, Miss Cyril, for the fun and exciting quiz and activity. And congratulations as well everyone who participate. Sana next time po, marami po tayong mag-participate, sa ating quiz. And now, before we proceed to tonight's discussion, let us first refresh our minds po, with a short recap of our previous webinar. So last week po, ang topic natin is dyslipidemia. To help us review the most important points po sa discussion natin last week, let us once again hear from Miss Cyril Ann Balarbare po. Miss Cyril Ann. Ayan, hello po. Good evening po ulit. So, last week po, tinalakay po natin yung high cholesterol or dyslipidemia at kung bakit ito tinatawag na silent condition po. Madalas po kasi itong
nararam madalas kasi wala itong nararamdamang sintomas po hanggang sa magdulot na ito ng seryosong complication tulad po ng heart attack, stroke or poor blood circulation. Napag-usapan din po natin do'n yung pagkakaiba ng LDL, bad cholesterol, HDL, good cholesterol, at kung paano nakakaapekto ang mga ito sa atin pong kalusugan. Natutunan din po natin na malaking papel po yung ginagampanan ng ating pong lifestyle sa pagkontrol po ng cholesterol. Ang tamang pagkain, regular na pag-e-exercise, pagpapanatili ng healthy weight, at pag-iwas po sa paninigarilyo at regular na lipid profile check ay ilan sa mga pinakamahalagang hakbang po para po mapanatili po natin yung malusog ang ating puso at maiwasan po yung sakit na hinaharap. Tandaan po natin na ang goal po natin ay hindi lang po mapababa yung ating pong cholesterol, kundi maiwasan po yung heart attack, stroke at iba pa pong complication upang magkaroon po tayo ng mas mahaba at mas malusog at mas produktibong buhay. Yun lang po. Thank you po. Thank you so much, Ms. Iril, for the wonderful recap. Indeed, understanding dyslipidemia reminds us that prevention is always better than cure. Ito naman po yung lagi nating sinasabi every session din natin. Hopefully, everyone was able to apply some of the learnings po from our previous webinar din po. And now, hindi ko na rin patatagalin pa. Let us proceed to our first session for tonight. So many people have a question about health po. Sometimes we hear different advice from social media, friends, or even from the internet po. So making it difficult to know which information is accurate. That's why tonight's discussion is very timely po. So we will answer some of the most common health-related questions that people frequently ask. So to help us better understand our bodies and make wiser decisions. When it comes to our health, our topic from now is saglit lang naman daw po ito, but the top common questions about health, To guide us in the tonight's discussion po, let us welcome our speaker. She is a naturopathy doctor of public health specializing in preventive healthcare and the CEO of Mount Holistico Herbal Company. So ladies and gentlemen po, so please help me welcome Dr. Maika Joy Katipon. Dr. Maika? Good evening po sa lahat. And I hope you are all well and healthy. At na-apply niyo po yung ating last week topic, na nag-incorporate kayo na Aspel Fern sa inyong supplements para magkaroon ng magandang cholesterol level, And another, gusto ko lang idagdag doon yung sa HDL, yung good, yung ating good cholesterol, malaki ang papel ng CoQ10, yung vitamin po, CoQ10, vitamin for the heart, or omega-3, para mapataas yung good, yung level po ng HDL natin. Yeah, para ma-protectionan yung ating heart. Well, nabanggit nga kanina, now we will have only shortened discussion about health education. We will just answer the most common questions po. Kasi I want to give time po. I invited Ma'am Marjorie again para i-elevate uli ang ating knowledge about content creation, especially po sa TikTok. Ayan, para mas lumawak po ang ating network at paano natin mas lalong ma-inform ang mga tao regarding sa benefits ng ating mga supplements. Excited po ba kayo doon? Pinaghandaan po ito ng ating magsasalita mamaya. Ayan, can you give me thumbs up po kung excited po kayo? Yan, ready na po. O kung mamaya marami kayong matututunan at dapat ma-apply nyo po. Just don't hesitate, screenshot lang, screenshot, kasi hindi naman natin lahat masasaulo, Pero at least, katapos ng discussion, babalikan nyo lang sa images ninyo, and then i-apply nyo na. Okay, so for now, I prepared some common questions. Gawin natin tong interactive. Pag meron kayong insights or experiences, pwede nyo pong i-share. Just raise your hand po using the icon dito sa ating ibaba ng ating Google Meet.
if you want to add something para mas lalong informative po yung ating discussion. Only 5 questions and then next week yung iba para mas mahaba yung time natin for content creation. Okay. So, welcome po again do sa mga naka-attend last week. Ayan. Nakakatuwa. Kasama po natin regular na halos ang lahat. Nagiging habit na natin. Every Monday, 6 p.m., magbubukas tayo ng ating link. Okay. So, let's proceed to the first question. Ito kasi yung common na laging tinatanong, Tama po ba? Ayan. May I ask, sige, tawag tayo na magbabasa. Si Ma'am Cora de Belen, can you able to turn on your mic po and read us and read the question po? Hello, ma'am. Ayan. Po, Doc. Yes po. Sige po. Kunwari kayo yung nagtatanong nito. Sige po, Sige po. pakibasa po. Upahin ko po yung question. Yes po. Pwede ko bang sabayan ang Mount Holistic Products sa maintenance medicines ko? Ayan. So, ito po yung laging tinatanong, Kasi usually, ang mga pasyente darating sa atin or na-encounter natin na meron ng mga iniinom. So, ang laging sagot po natin, pwede, kaya lang, aalamin po natin ano-ano yung mga medicine na yon. Kasi baka madoble, pwede kasi isabay yung ating mga supplement pero mas mababang dosage. Kasi nga, meron na silang iniinom. We don't want na ma-duplicate lagi yung effect or mag-contradict. So, kailangan alamin po natin kung ano-ano yun. Kaya pag nag-inquire ang patient, kasama po sa history yung tinitake nilang mga medicines. Lalo na yung may mga iba't ibang complication. Kasi maaring ang isipin nila, ititigil ko na yung maintenance ko kasi may iniinom na ako. So, yun po. Kaya kailangan muna nating alamin. So, example po para mas malinaw, yung mga sa hypertension, hypertensive na mga iniinom, ayan. Yung sa hypertensive, losartan, mga ganyan, mga maintenance po yun, Pwede din sabayan nyo ng mga Astelfern, mga ganyan. So, wala namang contradiction. Yung mga moringa natin, turmeric, wala naman po, Ayan. Ang magko-contradict lang doon kung dalawa na sila. May losartan na, meron pang hypotensor, dalawa. Dalawa yung iinumin niya. So, ang ginagawa natin doon, tapering method, Kung pareho ng purpose yung gamot, losartan sa kay hypotensor natin, ite-tapering natin si losartan. So, hindi po pwedeng basta-basta natin tatanggalin si losartan, yung maintenance. Clear po? Clear po dun sa bagay na yon. Ayan. So, yun yung mga example natin. For example, metformin. Kasi pinapainom na ako ng metformin. Hindi nyo po pwedeng basta into, sasabayan po muna natin. Okay? Pero hindi naman siya nagko-contradict. Ang gagawin lang natin, for example, metformin for diabetes, di ba? So, yung ating canela bark, mas mababang dosage po. Okay. Sa may mga kidney problem, may gamot sila para sa kidney, yung ating Astelfern for kidney, mas mababang dosage. Wala kasi siyang bad effect kung isasabay natin sa synthetic. Kasi mas nakakatulong nga siya, lalo yung Astelfern. Usually, yung iba nag-antibiotic, sinasabayan ng Astelfern para itapon yung mga hindi kayang linisin ng kidney, lalo na ang daming synthetic na iniinom. Kaya minsan nakakatulong talaga kasabay po ang ating Mount Holistico products. Clear po tayo sa first question. May nag-raise ba ng panibagong question or clear po tayo, Ayan. Okay, we will now proceed to the second question. Okay, sige, ito po. Nakakatawa itong tanong na to, Sige po, si Ma'am Grace Flores, can you please read po yung question na nasa screen? Ma'am, hello po. Yan. Can you turn on your mic po, Ma'am Grace?
Hello, ma'am. Okay, babalikan natin si ma'am, ano, baka hindi niya narinig. Attorney Jonah May, okay lang po ba? Hello, attorney? Ayan, naririnig kaya nila. Clear po ba yung audio ko? May audio naman Yes, ako. ma'am. Yes Clear po. po. Clear po ang audio. Clear po. Ayan. Okay. Sino na yung attorney? Nandiyan po ba kayo? Oh, sige, balikan na lang uli natin. Baka mga nahihiya. Ayun na si Yes po. attorney. Ayan. Attorney, Yes po, can you please? yes. Apa. Ako, Busy yan. pasensya na po, nasa coffee shop lang. Dito kayo medyo mainit. Okay, Okay sige po. po. Ito po yung Sige. common question po. Ako. Ang question is, gagaling ba talaga ako dito? Pwede ko na ba itigil ang maintenance ko? Ayan, 'di ba syempre po pag tayo ay nag-i-introduce ng ating supplement, yan yung minsan lalo't mga malapit na sa atin ano, minsan hesitant pa sila. Gagaling ba talaga ako dito pag ininom ko? Ayan. Okay. So, sino pong gustong mag-share ng paano nila sinasagot yung mga gantong question? Yung ating mga ano na po, bihasa. Ayan. Meron po bang gustong mag-share? Si Ma'am Elma. Ayan. Nag-thumbs up si Ma'am Elma. Si Ate Terry daw yata may isasagot mo. Ay, si Ma'am Elma tumaas din. Sige, si Ma'am Okay. Terry muna. Magandang hapon sa lahat. Opo. Kung ako ang tatanungin, proven ko na yung Pire Rose. Yung isa. Talagang ano na yan sa akin. Kaya hindi ako humantong na operahan sa cyst sa breast ko noon. Blessing talaga yun sa akin, yung Pire Rose. Kasi ginamit ng Panginoon yan through Pastor Ed noon na mawala yung mga cyst ko. Kaya hanggang ngayon, nakaano pa rin ako sa herbal supplements na nasa Mount Holistico na ngayon, mula pa sa oil Opo. at So, saka yung mga supplements. Thanks experience God po. na blessing talaga yan. Okay. So, yung experience nyo po, pwede nyo sabihin sa kanila. No? Sunod po si Ma'am Elma and then si Ma'am Sylvia mag-share. Ma'am Elma po muna. Yes po, ma'am. So, ito po yung tanong. Gagaling ba ako talaga? Gagaling ba talaga ako dito? Tapos, pwede ko na bang itigil? Ang tanong din po yan sa akin ng mga nabebentahan po. Opo, katulad po, di ba po, ma'am, nung nag-PM ako sa inyo, nasa Mindoro po ako noon, kung Opo. pwede po siyang igamot yung Pere Rosa, Guaiter, di ba po? Opo. Nasa loob po yung Guaiter niya. So, encouragement ko po sa kanya na wag niyang itigil yung maintenance niya. Tapos ito po ay hindi ko sinasabi na talagang gagaling ka, pero itry mo kasi magkakaroon naman ito ng pagbabago sa iyo, o effect po kakaroon siya. So, ikaw naman yung makakaramdam niyan. Tsaka sabi ko, by faith din kasi po yung paggaling. Yun po yung sabi ko. Ayun, opo. Maganda din thank po you yung po. explanation ni Ma'am Elma. Thank you. Si Ma'am Sylvia po. Actually po, I learned from the last lesson po na sinabi Opo. nyo, there are some supplements na mabilis ang effect, which is Yun, opo. isa yung Aspen Fern. Na Mhm. talagang, ang na-mention nyo kasi, 3 days, makikita mo na yung result. So, may Opo. nag-chat po sa aking friend, alam niya nag-herbal kami. Sabi niya, ano ang gamot para sa UTI ko? Sabi ng doktor, pag-antibiotic ako, ayoko kasi nagkakaroon ng side effect sa akin. Opo. So, tinanong niya ako, sabi ko, willing to learn ka ba? Sabi niya, oo ate, kasi desperate na ako. So sabi ko, meron kaming Aspen Fern. Tapos kwento ko nga po sa kanya, nagagawa nun. Tapos ang binigay ko po sa kanyang dosage, the same po nung binigay niyo sa akin kasi may Opo. UTI nga rin ako at merong malaking infection sa akin. Sabi ko, ganito binigay sa akin ni Doktora. Since wala kang time, you can do this. Wala namang side effect. And then sabi ko, wala pa nga 3 days na feel ko na yung improvement sa UTI ko. So, when she did it, sabi ko, may challenge pa nga ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, Yes, opo. sabi ko na, pag hindi ka gumaling after a week, sabi ko, ire-refund ko pera mo.
Pero after 3 days pa lang, sabi niya sa akin, ate, effective, sabi niya. Nawala yung balisawsaw and Opo. so forth. So, sabi ko, pwede niyang i-maintain, gawing maintenance if she like, or pag magaling na siya, she can stop, sabi ko gano'n. Mhm. Pero, siya na rin nagsabi na wala siyang iniinom for UTI. So, hindi ko na siya sinabihan na itigil niya or something. So, yun nga po. Opo. Totoo yan, ano. Meron kasi mga patient na paulit nag-antibiotic, pero paulit-ulitin yung UTI. Ayan. So, pag na-experience nila yung Asplefern, yan, minsan, yung ating ano po, mga strategy, di ba? I-challenge mo sila. Di ba? Hindi mo naman sinasabing pangako na 100% parang magic eh. You have to challenge them. You have to tell your story. Ano, minsan ako din po sinasabi ko yung talagang totoong mga experiences, effect sa patients, scientific effect kasi kita mo naman yung laboratory differences po eh, mga test. And then, yung ating ang kagandahan kasi meron tayong mga DOST lab test. Yung claims natin, yung effect ng product na doon, kita doon sa mga phytonutrients, mga antioxidant na mga test natin. You want to add something, Ma'am Sylvia? Wala na po. Okay. Sige po. Naka-raise. Okay. So, ang ganda ng mga explanation na ginawa ninyo. So, at least we learn from them. Doon po sa mga bago, ano, ganun natin sasagutin, ano. So, we're not like the networking companies po, ha, na para lang makakuha ng panibagong recruit. Hindi po tayo ganun. We're always after doon sa care natin sa mga pasyente. So, kung sagot ay gagaling ba ako dito, ako gumaling. Ngayon, i-challenge ko na baka sa'yo din, ma-experience mo din yung na-experience ko. And then, you explain well, no po, katulad ng mga sinabi nila. Nakuha po ba kayo doon natutunan po ba kayo doon sa mga shinare? Thumbs up po tayo pag meron. Ayan. Okay? And then, may nag-raise pa po ng hand. Sino pong may gusto po ba kayong i-add? Okay. Sige. Okay. Pwede ko na bang itigil ang maintenance ko? Ito yung tanong, ano? Ito, depende ito. So, pag umpisa pa lang, lalo na mga umpisang magte-take pa lang ng supplement, we do not advise na bigla kang ihinto. Lalo na yung for longer period of time na metformin ka, o may hypertensive na mga medicines ka, hindi mo basta-basta pwede ihinto yun kasi pwede pong mag-peak yung tumaas ang BP, tumaas ang blood sugar kasi nasanay yung katawan mo na nakadepende dun sa gamot na yon. So it takes time po. Una, it takes time para i-wash out natin yon, yung continuous sa pag-iinom niyo po ng synthetic kasi tandaan niyo po, when taking synthetic, may mga naiiwan sa liver, hindi naman lahat yan na-filter kasi synthetic nga siya. Unlike doon sa ating mga supplements na herb talaga po. So, basically, food siya. Okay? Food grade po. Wala siyang halong kahit anong synthetic, any chemical na magre-retain doon sa mga organ natin. So, it takes time para malinis yung synthetic. And it takes time para ma-absorb ng katawan yung ating mga supplement. Tama yung paliwanag ni Ma'am Sylvia na merong mabilis, merong mas mabagal ang epekto. So, depende po yon. So, kung tanong ay pwede ko na bang itigil ang maintenance? Depende po. Kung nagsisimula pa lang, huwag po. Pero kapag nakita natin na 1 to 3 months, nag-improve ang inyong laboratory test, while taking our supplements, pwede na natin unti-unting i-let go yung mga synthetic na maintenance po. Clear po tayo doon? Clear po. Ayan. Okay, sige. Okay, may mga gusto po bang mag-add or we can proceed na to the next question? Okay, wala na po. Okay, sige. Let's proceed. Okay, sige po. Ayan, so tawagin natin. Okay na ba? Sige. Ayan, nakita ko si Ma'am Marinel Estrada. Can you please read po yung question? Ma'am Marinel. How are you po? Ayan.
Hello po. Papapasok ko pa lang po, ma'am. Oo nga, ma'am. Sige po. Ito po yung question. Ito po yung question. Pakibasa na lang po yung nasa screen. Ano po ang pinaka-recommended na Mount Holistico product para sa diabetes, high blood cholesterol, fatty liver? Thank you. Thank you, ma'am. Okay, ano yung pinaka-recommended natin? So, tingnan ko po yung mga expert na natin, ha? Sabay-sabay po Aspelfern. Diabetes Canela po bark muna. po. Diabetes Canela. po. Canela bark. Okay po. So, for blood regulation po, blood sugar High blood. regulation sa diabetes po, canela bark po. Canela bark po. Apo, yung primary, do depende sa pag sobrang taas sinasamahan natin ng Perry Rose, yung mga 200 above ang blood sugar. Canela bark po for diabetes yung pinaka nire-recommend natin. For high blood, For Aspirin, colon cleanser, and Sumalin. ayun, tama yung combination ni ma'am. Yung mga talagang expert, alam nila yung mga combine na eh. Opo. May nabanggit si ma'am na Aspelfern, colon, saka Sumalin, which is Ancom or Simalin. Pero dahil ang available natin ay the same effect naman, hypotensor, yun po yung ginagamit natin, ano. So, pero pinakamabilis tandaan po, hypotensor. Yan, sa mga baguhan po. Ayan. Pero bakit ginagamitan na Aspelfern? Ayan, para sa blood. So, imbis na blood thinner lagi, ano. So, and then, colon cleanse. Kasi usually po, laging nag-high blood po pag madumi yung kanilang digestive, yung gut health. So, kapag regular yung colon cleansing, naiiwasan din po mag-hypertensive. Kaya nabanggit doon na magkakasama po yon. Okay, sige. Balik tayo sa diabetes kasi very basic yung sinabi ko, canela bark. Ngayon, pag advanced na kayo, may combination yon. Okay, tuturo ko po sa inyo. Ano, pwede niyo pong ilista, ano, sa diabetes. So, tama po. Yung canela bark at turmeric kasi anti-inflammatory. Ngayon, pag 200 plus above, sasamahan yun ng Perry Rose. So, canela bark, Perry Rose, at turmeric. Kaya, yung ating mga supplements, bundle siya. Mas mabilis yung purchasing power ng pasyente. Kasi hindi lang siya isang supplement lang yung ibibigay nyo. Nakita niyo po? Ayan. So, dapat mas malaki yung earnings natin, income. Kasi, kailangan niya inumin yon. And then, yung sa high blood po, again, Aspel, colon, at hypotensor. So, lagi siyang may mga bundle. Ayan. Sa cholesterol po, yung mataas ang bad cholesterol. Aspirin, colon. Okay, ganun pa rin po. Pinaka-basic natin dalawa. Aspelfern saka colon cleanse. Okay, ilista nyo lang po ha. Sa fatty liver, Perry Rose, Aspirin, colon. actually lahat yun pwede yung nabanggit po. Plus turmeric. Pero kung basic lang po, Perry Rose at turmeric. Ayan, pinaka-basic po. Perry Rose, turmeric. Ngayon, gaano kadami mga dosages? Yan po magva-vary. So, kaya kapag complicated po yung case ng kakilala nyo, referral ninyo, i-refer nyo na po for consultation sa atin para matulungan natin kayo na tamang dosage. Kasi yung iba, alam nga yung ibibigay, pero ilan? Tapos gaano katagal? Okay. So, i-guide natin. So, tulong tayo dyan. Magre-refer kayo ng patient. Tulungan natin kayo para mas maayos yung kanyang pag-inom. And then, masasanay na kayo. Malalaman nyo na yung condition na, ay, ganito pala. Ilan yung dosages. Kasi depende pa po yan, ano? Magkakaiba. Pero basic lang tayo lagi. Sa pinaka-basic, 2 capsules, ano? Twice a day, yun yung mga basic. Pero depende nga po sa mga taas ng level, ano yung kasabay na iniinom na gamot. Yan po yung mga kino-consider natin. Malinaw po? Clear po tayo doon. Okay, nakuha po natin yan ha. Sige po.
Okay, eto. Sige po, pakibasa po. Sino po magbo-volunteer for this? Pakibasa po yung question. Gaano katagal bago ko makita ang epekto? Ayan, dyan po muna tayo. Di ba yan po yung minsan tanong, ano? Tama po yung in-explain ni Ma'am Sylvia na sa mga previous nating lectures, una, depende po yan sa discipline ng ating pasyente. Siyempre, hindi naman nakadepende sa atin. Ano po? Kasi number one, may patient na nalilimutang uminom ng supplement. Binigyan natin recommendation, nalimutan naman niyang inumin. Tama po ba? May Opo. mag-agree po ba sa akin? Opo. Ayan. So, depende po ano. Sunod, depende din po kung sasabayan niya ng tamang diet and lifestyle. Kasi binigyan niya natin ng recommendation na itong inumin, pero sige lang sa crispy pata, sa sa kanyang ano mga ano pang mga kinakain ano at ginagawa ano nagpupuyat. No, kasi meron naman daw colon cleanse, meron naman so, depende po sa tigas ng ulo ng ating pasyente. Yeah. Pero usually po ano, 1 to 3 months in general po ano. Pero yung katulad nga nabanggit natin yung ating herbal oil, ang bibilis ng effect niyan. Alam niyo yung herbal oil, kumukulo ang tiyan mo, 1 o 2 kutsara, ilang minuto, tanggal na kaagad yung diarrhea mo, wala na. So, ganun po. Ano, yung hindi maampat na dugo dahil sa sugat, nagkasugat, bigla mong buhusan ng oil, biglang aampat. Ang bibilis na epekto pa. Kaya yung herbal oil, mas mabilis nating i-push sa market kasi ang bilis nakikita ng tao yung effect. Tapos ang dami niyang gamit. Nakita niyo po? Ganon din yung Aspelfern. Ano, mabilis din. Lalo ni may mga UTI, ganyan. Tapos pag namamanas ang paa, kita mong biglang iihi lang niya yon. Pagkaihi, wala na yung pamamanas. So yun yung epekto ng Aspelfern. Si cup syrup din po, yung ating cup syrup, ano, gumamit ka ng lagundi ng, ang tawag yung isa pa, na ngayon ay nabibili na sa mga drugstore. Lagundi, ano nga ba yung isa po? Ayun, lagundi na ngayon. Ano, medyo matagal ang effect. Ako, based sa experience ko, yung syrup nila ng lagundi, ang tagal ng effect, ano. Pero nung pinalitan kong cup syrup lang, 3 days tapos na ang problema ng bata. Ano, kasi binigyan tayo ng sample, di sampulan nga natin, ano. Dahil mas sugar yung kanyang process, mas matagal tuloy effect niya. So, yung cup syrup, mabilis din po. Yan. Ngayon, yung sa mga chronic diseases, like yung canela bark, yung mga peri rose bago lumiit ang bukol. So, depende po syempre sa grabe ng laki ng bukol, yung taas ng values, doon siya depende. Pero usually po, pagdating ng laboratory test, kahit 1 month to 3 months, may nakikita na pong epekto. Example din, yung mga sa gallbladder stone, ano, Aspelfern lang binibigay natin. Sa gallbladder stone, may sobrang tigas na mga stone na 6 months mo makikitang epekto. So, minsan, ini-encourage natin na huwag titigil ang pasyente. Kasi minsan talaga, naiinip sila. Pero, nakita nila consistency, meron tayo niyan, ano? Unti-unti, 6 months pa namin nakita yung effect. And then, after a year, doon pa namin nakita. Yung isa lalo, yung ang daming-daming bukol sa breast, ang dami niya. Ano siya, syempre emotionally nag-struggle na siya kasi sabi niya ang tagal. Lalo mga hormones po ang usapin, lalo yung mga example nga yung cyst sa breast, mga hormonal problem yan eh. Yung pangangapal ng mga matres, yung endometriosis, yan, PCOS, yan yung mga matatagal pong gamutin. Talagang yung isang pasyente, a year, nung pag-scan niya ulit, CT scan result, nagulat yung doktor. Yung kanyang OB, isa na lang ang natira. Sa dami nun, tad yung two breasts niya, no?
So depende po sa sakit, ano. Pag hormonal, matagal, tiyagaan talaga po. Kapag yung mga sinabi ko po na mga ano lang, um, na hindi naman chronic, ayan, may mabibilis po. Nakuha niyo po 'yon? Malinaw po tayo do'n? Ayan. Okay, so next question po, ilang bote ang kailangan ko? Ayan, so magdedepende po tayo sa gaano katagal natin dapat inumin. Ayan. Importante din po, sabi ko nga, ulitin ko yung sinabi ko last week, ano. Usually kasi, ang bilis nakikita ng pasyente effect ng Asperfern. Tapos hihinto na sila, hindi na sila nagpapa-laboratory, repeat laboratory at least 6 months. So mag-repeat kayo ng laboratory para makita natin kung yung stone ay umuulit. Kasi syempre, may mga stone former, may mga talagang lahi nila mataas ang uric acid, uulit yan. So kailangan tuloy-tuloy po ang pag-aalaga sa katawan. Hindi yung nakaramdam na ng ginhawa, titigil na po sa pag-inom, and then kapag may nakita na lang uling symptoms, saka na lang uli, nag-e-effort, babalik. Ano? So, yun yung problema nating mga Filipino. Pag walang nararamdaman, saka lang, pag walang nararamdaman, walang check-up yan. Kapag meron na, saka siya magpupunta at mag-e-effort magpa-laboratory, magpa-check up. Clear po ba tayo doon sa part na yon? Okay, so let's proceed po dito sa ata. Okay, any volunteer po? Please read. Someone po? Safe ba ito kahit matagal kong inumin? Okay, yung ating mga supplements, ano? Okay, yung Peri-Rose, o take note nyo po ito ha, kasi mapait na ano ito, herb. Sobrang pait. So, hindi po pwedeng ituloy-tuloy ng for longer period. Dapat pinagre-rest yung liver kasi sobrang pait. Saka hindi dapat nagme-mega dose ng Peri-Rose. Depende po ha, kasi baka may nakaisip magsampu-sampu. Huwag niyo pong torturein ang katawan niyo kasi sobrang pait nung herb na to. Ano? So, may limit po na dapat nire-rest natin yung pag-inom natin para nag-aano din yung ating liver, ano? Hindi siya nabubugbog masyado kasi sobrang pait ng herbs natin. Okay, so usually after 6 months, pahinga ng onte and then balik after a month, gano'n. So, yung Peri-Rose po yung tinutukoy ko. Pero sa the rest, wala naman po. Pag mababang dosage, tuloy-tuloy nyo lang inumin, wala naman problem. Doon lang tayo sa katulad nun nung Peri-Rose na sobrang pait niya. Ano siya, medyo matapang kasi yung Peri-Rose. Pangtunaw natin yun sa mga bukol. Kaya kung sa liver mo siya gagamitin, sa fatty liver, dahan-dahan lang din, wag masyadong madami. Ano? Okay, clear po tayo doon. Doktora, may tanong ho ako. Mga Apo. ilan ho ang pwedeng inumin pagka Peri-Rose? Depende po kung ano ina-address natin. Ano? Halimbawa po yung bukol, may bukol halimbawa po. Depende din po sa laki. Ngayon, ang pinaka-safe po, general natin, 2 capsules twice or thrice a day. So, depende po sa laki pa rin. Ayan. Either bukol sa breast, bukol sa matres, bukol sa thyroid. Yan. Yan po yung mga ina-address ng Peri-Rose. Minsan, pag may mga cyst ding nakikita sa gallbladder, ginagamit din natin siya, no? Ayan. Pero, nakitang may bukol para maalo ko, baka itanong sa akin kung ilan ang iinumin. Ayun, Aalo ko siya kasi nakita ko may bukol po siya sa leeg. So, yes, ko ng Peri-Rose tapos, baka po itanong sa akin kung ilan. Kaya ko po itinanong sa inyo. Opo. Maganda din, alamin nyo din, ano yung measurement. Opo, Okay. Ano kaya kalaki? Nagpa-neck ultrasound na siya. Okay. Okay. So, yan. So, next question po. May tanong po. Yes po. Sa nagbre-breastfeeding po, bawal po ba ang Peri-Rose? Opo, wag po. Ano?
sa mga gusto magbuntes, sa buntes, hindi rin po ang Peri Rose. Kasi matapang po siya masyado. Ang pwede sa mga buntes, Moringa, Nevron, Tectuna, yan Kung, po. kung nagbre-breastfeeding po, may baby na. Opo, wag na po muna Hindi mag-Peri rin. Rose. Opo. Opo. May concern po ba siya na mayroon ba siyang bukol? Mayroon po bang Sa leeg po, yung parang maliliit lang naman po yung na bukol. nodules? Opo, may nodules. Okay. Kasi matapang masyado yung Peri Rose, ano? Ang pwede dun muna, Goldenlandia, Doc. yun po yung kasi matatapang mga pantunaw natin sa Hindi rin pwede ang pag Goldenlandia. breastfeeding at pregnant, wag po muna. After na lang, basta iwas lang muna Oil na lang. yung na lang. oil lang pwede po. Pahid-pahid. Opo, yun ang topical lang, ano? Ayun. Sige po. Wala na tayong follow-up question po doon? Okay, sige po. May side effects ba o bawal ito sa may mga kidney or liver problem? Yun, nabanggit ko na. Yung Peri Rose ang medyo matatapang. Kasi meron po tayong Goldenlandia. Mga pantunaw yan ng goiter. Yung Peri Rose, in general na mga bukol. Tapos meron pa tayong ginagamit na anti-cancer herb pa. Doon sa mga matitindi po, ano? May mga malalalim kasi tayong mga tumor na napunta sa atin. Yun yung may mga limitations po, ano? Kailangan po ng consultation do sa mga yon. Okay? So, regarding sa side effects do sa ibang supplement natin, ano? Wala naman unless do sa Aspelfern, meron lang akong babanggitin sa inyo. Since diuretic siya pampaihi. So kailangan nainom din po ng tamang limit ng water intake. Kasi pwede mag-dry yung skin ninyo. Kasi nga, nauubusan kayo ng water kasi umiihi naman kayo because of Aspelfern. Clear po doon? Clear po tayo. Dapat nag-hydrate din. Okay, na-guess po natin yan. Ayan. So, kayo iba, nakita nyo, minimal lang yung dosage ng Aspelfern. 2 capsules twice a day. Kapag kailangan lang talaga niya mataas, up to 3 capsules. Pero yung iba na sobra, mga 4, ganyan, hindi natin ibinibigay, ano, depende yon. Ayun. So, kailangan hydrate din siya. Ayan. Kaya meron tayong patient from Canada, binili na ako mag-hydrate kasi nag-start siyang mag-dry yung skin niya kasi nga, she's taking the Aspelfern. Ayun. So, kailangan balance po. Okay, clear po tayo daw. Walang follow-up question. Ayan. Clear po. Ayan. So, at least, ang ganda ng discussion natin, ano? Very practical. So, ngayon, magpo-proceed na po tayo sa ating next topic, which is very important po, no, sa panahon natin ngayon. Okay, so I'll let Vincent to introduce our next speaker. Vincent? Okay. Hello po, thank you. Thank you po, Ma'am Maika. Maraming salamat po. And now, I think let's proceed to our second session for tonight. Ayun po, so as we've emphasized in our previous webinar po, so sabi nga natin kanina, education comes before promotion. Ano po? So in today's digital world po, so social media has become one of the most powerful tools to educate, inspire, and reach more people. So alam naman po natin yan lahat. And then nakikita din natin sa social media natin, so nagiging tool ito para mag-promote ng mga products po. Through simple and creative content, we can share valuable help, information that may help someone make better decisions for themselves and their families po, So whether you've just starting or already creating content po, so tonight's session will provide a practical tips on how to maximize TikTok as a platform to educate first, while building credibility and connecting with more people, So our topic for tonight is TikTok content creation. So to guide us in this discussion, let us welcome our next speaker. So she has been helping our community create meaningful educational online content,
inspiring many members to use social media as a platform for learning and awareness po. So please welcome. So please help me welcome po si Miss Marjorie Abayan. Miss Marjorie. Hello po, good evening po sa ating lahat. Am I audible? Good evening. Hello Yes po. po. Good evening po sa ating lahat again. And thank you so much po for inviting me in this meaningful webinar. So today po, I'll make sure po na lahat po ay makakagawa po ng content creation. So it is very beginners friendly and newbie friendly, yes. So today, I will teach you how to use TikTok to build your online presence and help more people to discover the products or our products, the Mouth Holistico. Okay, so let's first read our objectives for today or for tonight. Okay, so anyone po, can you please read the objectives? The end of the session, participants will be able to explain what TikTok is and its benefits for content creation. Number 2, create a TikTok account and post content correctly. Number 3, identify content ideas about Bang Ed's original herbal oil. And number 4, apply the hook, commerce, share, showcase solution framework to create engaging TikTok videos. Okay, thank you so much po for reading. So today po, magfo-focus po muna tayo sa isang product which is kahit nakapikit na po tayo, alam na natin kung paano i-explain tong product na to, which is yung Mang Ed's Original Herbal Oil. I believe lahat po tayo ay users po nito. So let's continue. So first, let's define what is TikTok. So anyone po aside, thank you so much po Ma'am Marciana Alingling. Okay, let's move on to our next reading session. So sino pong pwedeng magbasa? Okay. Okay lang po ba magtawag po ako? So let's try to call Ma'am Ma'am Esther Lina. Okay po. Okay. Mm. What is TikTok? TikTok is a social media platform where users create and share short videos. It Yes. is one of the most powerful platforms for business, personal branding, and product promotion. Okay, thank you so much po. Okay, so yes, so alam niyo po ba na ang TikTok po is isa po sa mga commonly used para po magtanong or yung mga even yung mga procedure kung paano gamitin. Ito po yung pinaka convenient na i-search. Okay po kasi many people think that TikTok is many people think that TikTok is only for dancing, entertainment before. But today, TikTok again is one of the most powerful platforms for business, personal branding, and the product and product promotion. Okay po. So nowadays po, okay po, people use TikTok to again learn new things. Okay, so dito na po papasok yung mga products po natin. So sa TikTok po, sobrang iksi po talaga ng parang may mga ADHD na nga po ata yung mga tao doon kasi 3 seconds lang scroll ganon. So next po is watch product reviews. So kapag po limbawa bumili po ako ng Mang Ed's Original Oil or Herbal Original Oil. Okay po. So, ang gagawin po ng tao, paano gamitin? Ano yung reviews? Maganda ba to? Legit ba to? Ganyan yung mga commonly asked questions sa TikTok. And then, find solution to their problems, of course. So, nag-search sila doon para sagutin yung mga tanong nila. Okay? Next is get health and wellness tips, of course. Yeah. So, dito na papasok yung mga
natutunan natin sa webinars. And last is, discover products they can buy. Okay, dito aside po sa mga tanong, dito din po, syempre, is puro scroll. Meron po silang yung 3 seconds na gamit mo para ma-hook mo sila. So dito mo mapapasok, alam mo ba na ganito, ganyan, ganyan? Na alam mo ba na ang Mang Ed's herbal oil, alam mo ba na ang mouth holistico? So this means TikTok can help us educate people about the product of mouth holistico and reach potential customers. So it is opportunity for us to find a broad customers or potential customers. Okay? Now, let's move on. Okay. So, ngayon po, pwede po ba tayong mag-download? Kaya po ba? Pwede po bang, kahit po isang representative po na may TikTok, pwede po ba mag-raise ng hand or kung sino po dito yung may TikTok account na? Okay po. Meron pero hindi marunong gamitin. Opo. Sige po. Let's try po. Ano po, sino pong gusto pong mag-share screen? Tuturuan po natin yan step by the step. Step by step. Sino po ditong pwedeng mag-share screen ng kanilang TikTok account? Or pwede po tayong sumabay, pwede na po tayong mag-download ng TikTok, which is yung step 1 po natin, sa Google Play Store or sa App Store. Anyone po, kasi hindi ako makapag-share hindi na-share yung TikToks dito. Hindi ko po alam kung bakit. Pero mas maganda po kung matuturuan po natin ng live. Sino pong gusto, representative? Yan, pwede na po tayong mag-download ng TikTok app ngayon. And then sign up. Okay, or pwede na po natin gawin. Tapos pag may tanong po or may nagkaroon ng issue, raise hand lang po. Okay? So again, first, download TikTok. Okay, it takes 2 to 3 minutes, depende sa internet. And then, of course, open the app and then sign up. And then register using your phone number or email address or even your Facebook account. And then, okay, yan po yung pinaka-simplest. To create or easiest to create TikTok. Ayan po. Anyone po, kahit po yung bago. As in, wala pa pong account. Ma'am Elma? Yes po. Meron po akong TikTok account ginawa nung anak ko. Oh, good po. Pwede po ba i-share? Okay lang po ba? Yung TikTok account ko po. Sige po. Yes po, opo. Thank you so much. Because, well, let me try to share here. It's not. Okay. Yung nakalink pala dito is how to be, okay, sige. Mamaya. Okay po. Tatanggal. Kailangan ko pala tanggalin. Okay, sige. Pag okay na po, let me know po. Pero Ma'am Elma, alam niyo na po kung paano mag-post sa TikTok. Pwede po bang mag-react yung mga marunong na po mag-post? Dati Okay, nakapost ma'am. na ako ng herbal oil, hindi ko nadagdagan. Sayang po. Sige po, turo po natin yan ngayon. So, 2, 3, 4. Okay, 4. Okay, 4. So, still have 1, 2, 3. So, 4 yung, or 5, Ma'am Elma. Okay, but we are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Okay. Okay. So anyway, kung nakapag-create na po, ayan. So, ganun lang po. Try ko po. Try ko po i-continue. Ano po? Let me know lang po pag pag ready na po si Ma'am Elma. Okay, continue ko po muna. So yes, again, Ma'am, nandiyan na po sa ano natin, group din. chat yung aking pinagpraktisan dati. Okay, okay. Let me check po. Okay. Okay, let me just share this. Okay. So, yan, pwede pong sumabay yung mga wala pa po. Yung mga wala pa pong account. Oh, thank you so much. Check. Okay. And I believe marunong na po din po kayong mag-post. Ayan, check lang natin. Okay. Okay pa. Pwede ko share ba siya? Something else. Oh, sige, mamaya. Check po natin, share po natin mamaya dito sa screen. But let's move on. Okay po, so let's continue. Ayan, sabay po yung kaya pong sumabay. Okay, now, na meron na po kayong TikTok account, let's move on to, okay, so how to post on TikTok. So, napakadili lang po. We all need, okay po, Doc Micah. Gusto mo bang i-share ko yung kay Ma'am Elma? Ito, Opo. nabuksan ko kasi siya. Para lang may sample, ano? Yes po, apa. Ito. Ayan, ngalay manhid pagod. O yun, may ganun siya. Ayan. May sound ba to? Ay, hindi. Ito. Adik, nagdagday na naman sa mga sakit. Yeah. Herbalista. Yun. Herbalista. Ayun siya. Okay. Siguro, may mga konting i-correct lang po tayo. But then, yes, that is a good start po kasi meron na po kayong idea kung paano po mag-post sa TikTok. And since meron na po kayo at alam niyo na po kung paano po mag-post, let's move on to the next yan. Now, what should we post? Or how? Okay. So here's the formula. Okay po. So napansin po natin na purong kasi po ngayon po sa TikTok medyo critical na po siya. I mean like parang kailangan na po para ma-up or mapunta po sa For You. Kasi pag sinabi sa TikTok po kasi meron For You o yun po yung madalas na lumalabas po sa mga ano kung tawag dito, page, For Your page, ayan, sa mga newsfeed, ayan, sa newsfeed po ng mga nanonood. So, yung pinakamahalaga po talaga sa post po natin is yung first post po natin. Yung first post po natin, why? Kasi po, yung algorithm, pag nakita po nila tungkol sa mga Mouth-Holistic or herbal products yung sinishare nito, tungkol sa health, tungkol sa wellness. So, yung mga tao po na kailangan po ng same po ng wellness, herbal, or related po doon sa topic, sa pinost nyo, doon na po lalabas po yung mga manonood. So, tinaray ko siya doon sa account po ng kapatid ko. Hindi ko alam kung bakit hindi mapalabas. But then, again, yung pinakamahalaga po is yung first post. And eto, yung formula po, we have hook, which is yung 3 seconds. Kung nakapapanood nyo po, yung first 3 seconds, dati uso yung binabasa pa yung mukha o yung ano lang ng buko pero napupunta dun sa marketing. Okay po? Hindi natin na mabansin na binibentahan na tayo. And then,
next is yung problem. Ito po ay natutunan ko po sa TESDA, commercial lang. Kung gusto nyo po, I encourage everyone po to join po or to enroll po sa TESDA po kasi po may allowance po yun and marami po tayong matututunan doon. So next po, ayan, hook. Then the problem or the hammer. Hammer po yan. So dun po, sabihin natin after natin makapakita yung 3 seconds hook, sabihin po natin yung problema. But anyway, papakita ko po siya sa next slide. The next is share. Magbigay po na tayo ng information. Then showcase. Ipapakita po natin yung product, solution, and value. Magbigay po tayo ng benepisyo o aral. Okay? Then call to action. Sabihin ang susunod na gagawin ng viewer. So we need to be engaging pagdating po sa pagpo-post po ng TikTok. And naalala ko lang po, kailangan po, yung sa post po ni Ma'am Elma, siguro kailangan lang po natin lagyan ng Mang Eds, lagayin po natin sa post po natin, wag po natin kakalimutan, Mang Eds Original Herbal Oil. Kasi kapag po nagsisearch po yung tao, tawag po doon is search engine optimization. Okay po. Lagyan po natin ng Mang Eds Herbal Original Oil or lagay din po natin sa caption or sa mismong text is paano nga ba gamitin ang Mang Eds Original Oil? Yung mga question po na ginamit po natin or mga tinanong po ni Doc kanina, napakaganda pong hook nun. Pwede po natin yung gamitin sa mga post natin. And yun nga po, kasi po yung mga tao, yung ano po first kahit 3 po. And then the hashtag. Huwag po natin kakalimutan yung hashtag. Ngayon po, dati po multiple hashtags tinatanggap na TikTok, but now 5 hashtags na lang. So dapat related po dun sa video. So for example po, ang post nyo po ma'am is yung Mang Eds Original. So lagay po natin dun herbal oil, famous herbal oil. And wag lang po natin sabing effective, hindi po pwede yun. Sa TikTok, mababan po tayo. At ituro ko din po yun mamaya. And, ayan, hashtag herbal oil, hashtag Mang Eds Original, hashtag Mouth Holistico, anything na related po sa video. Para po pag hinanap po ng viewers, ano ba yung Mouth Holistico? Ano ba yung Mang Eds Original Herbal Oil? Lalabas po agad si Ma'am Elma. Hello, okay, paunahan na lang po tayo. So, but then, it's a friendly competition. So, paunahan na lang tayo kung sino yung pinakamadaming lalabas sa TikTok. Or, yan, basta lang, kahit po mag-post kayo, lagyan nyo lang po ng Mang Eds. Magkalat po tayo sa Facebook. Kahit hindi po kita yung mukha sa TikTok, kahit hindi po kita yung mukha natin. Kasi ang importante naman po is the product. Yung problem po na masusolusyonan natin at yung mabibigay nating information at kung paano natin maipapakita yung product and yung call to action. Remember, ito po yung pinaka-importante kapag gagawa po talaga or seryosohin po natin yung paggawa po ng TikTok or ng video po. Kasi napansin ko po, wala pong masyado. Pag sinerch nyo po yung Mang Eds Herbal Original, wala po talaga masyado. So, it's our opportunity po na maging active po sa TikTok. Ang call to action po, sabihin po natin, like for example, comment down below kung gusto mo pang malaman or kung gusto nyo pa, kung may tanong kayo tungkol sa herbal. Lagi po natin i-mention, kung may tanong pa sa Mang Eds Herbal Oil, lagi po natin i-mention yun because yan po yung lalabas po sa search optimization, search engine optimization po ng, or SEO ng mga viewers. Okay, next is, may tanong po ba? Any questions po? Yes, may question po. Regarding sa username, since ang gagawin mo is business, business yung account mo. So, ano yung ideal na username na dapat gamitin? To be honest po, Ma'am Sylvia, na-try ko po kasi yung gumawa po ng business talaga or ano. But, based on my experience po, mas maganda po kung relatable. Mas pinapanood po ng tao yung yung parang nagkikwento lang, totoong tao yung pinapanood nila. And sa username, kahit po hindi halatang business, ngayon po kasi more on personal branding na po yung sumisikat sa TikTok. It's up to you po kung paano mo po ma-excel. Yes po, Doc.
Pag business ang nilagay, baka hanapan ng ano, ng mga BIR permit, mga ganyan. Hindi naman Hindi po. naman It's direct. just, opo, yung ano lang po, mga music. So, medyo May limited lang sa po yung, music. opo. And, depende Yung po kasi sa account eh. example po, no? Halimbawa po, gagawa kang account tapos halimbawa lang since panay herbal lang i-represent mo. Halimbawa lang po, sasabihin mo Doc Herbal. Mga ganon, pwede ba yun? Opo, pwede po. Yes. Ano po yun? Personal branding po yun. Kapag po sinabing Doc Herbal, automatic po, yun na po yung laman ng pwede po. Yun po, depende po sa inyo kung paano po kayo kung paano niyo po gustong makilala online. Kung gusto niyo po kayo mismo, kung gusto niyo po yung product lang, it's up to you po. So parang ano siya, personal blog, ano? Opo, parang actually ang dami ko na pong nagawang TikTok account, but ano po, siguro po kasi kung simula po kasi hindi po, pag konti pa lang po yung followers, hindi pa po tayo makapag-affiliate. Ano po tayo, direct selling po. So, kailangan po mag-message and then Shopee account or yun po, kailangan lang po natin mag-create po ng personal branding kung ano po ba tayo, kung sino po ba tayo. So, more on products po. Kung gusto po natin more on products, pwede po. Hindi naman po tayo nahihingian ng any government or like BIR. Nasagot ko po ba, Ma'am Sylvia, yung tanong niyo po? Opo, yes po. Okay, thank you so much po. So here's the one example lang po na pwede ko pong mabigay sa inyo. So here again, yung hook. Again, the first 3 seconds. So like eto. Ngayon na-observe ko po, kilala niyo po si Lance. This is Lance. Nagsisimula po ang video niya sa tanong. Bakit nga ba ganito, ganyan-ganyan? Bakit nga ba lalala? So, informative. Yun po yung kailangan natin ma-build. Kasi po, para pagkatiwalaan tayo ng tao or ng viewers or ng buyer, kailangan po, knowledgeable sa product. That's why, ito pong webinar po natin is ito po ay parang bonus na kapag kayo ay mouth holistico dealer. Okay po. So, ayan, ito po, may Mang Ed's Original Herbal Oil ka ba pero hindi mo alam kung paano ito gamitin ng tama? O yan, pwede po natin, ayan, ayan po, pwede nyo pong i-cut, lalo na po sa mga marunong gumamit ng CapCut, kapag nagkamali, i-cut nyo lang po. Mag-video kayo ng buo and then i-cut nyo lang po. Or anyone po na gusto pong magbasa ng ating pong script. Like kunyari po kayo na po mismo, yung talagang gumawa po nito. Anyone po. Sino pong gusto? Let's try. Sino pong gusto? Sige po, magtatawag po ako. Okay lang po ba? Okay lang po ba magtawag po? Sige po. Ma'am Riza, okay lang po ba, ma'am? RBC? Or any representative po? Okay, ako po muna and then try nyo po kayo, okay? So let's start. May Mang Ed's Original Herbal Oil ka ba pero hindi mo alam kung paano ito gamitin ng tama? Maraming tao ang gumagamit ng herbal oil. Post nyo po. Pero hindi alam kung saan ito maaaring ipahid at paano ito gamitin ng maayos. Dito po, pwede po nating putulin and then next angle. Ganyan po. Tapos, then, dito, ang Mang Ed's Original Herbal Oil ay karaniwang, ayan, pakita naman po natin, ipinapahid, okay, sa katawan bilang bahagi ng wellness at self-care. Actually, ito po ay, pwede nyo pong kayong kumuha sa ChatGPT. Ayan ang script. Pero alam ko po kasi na, alam na po natin, kahit nakapikit tayo, alam natin kung paano i-share itong product na to. So, pwede nyo lang po yung baguhin. Ayan, share. Magbigay ng info. Paano nga ba gamitin? And then, i-showcase, ipapakita po natin yung product. And then, yung ito po, pwede natin i-copy paste lang to, tapos ilagay mismo sa yung video. And then, ayan po, sa last,
comment down below kung may tanong ka tungkol sa Mang Ed's Herbal Oil. Okay? 15 seconds lang po ang minimum. 15 seconds lang. Kapag may 15 seconds na po kayo, okay na po yung video na yon. Okay po? So, it's either yung kagaya po na ginawa ni Ma'am Elma, but make 15 seconds po, Ma'am Elma. Yung video po, and then lagyan lang po natin ng description kung paano gamitin. Pwede po yun. Or lagyan lang po natin ng hook. Yun po, based po sa kung paano po natin, strategy na po natin yung kung paano po natin gagawin yung hook. Basta start, question. Okay po? Start with question. Okay, next po. May question po ako. How about yung yung voice? Halimbawa, ayokong gamitin yung voice ko kasi sabi ng anak ko, matanda na daw yung voice ko. So if you will use other voice, ano yung app na pwede mong gamitin? Sa TikTok po, meron na din pong voice editor. Like, kung gusto nyo po, chipmunks, ganun. Pero alam nyo po, kasi po since herbal oil po tayo, mas paniniwalaan po ng tao kapag sarili po nating boses. I mean, yung age po, pakiramdam po natin yung age po natin is medyo, hindi po ba parang positive po yun? Kasi po parang, ibig sabihin po nun, kayo po ay parang matagal lang gumagamit. Parang it's a comforting part, comfort po sa part po ng mga viewer na nanay po yung nagre-recommend po nun. Parang ganun po. Pero kung gusto niyo po talagang baguhin, pwede naman po. Pero siguro po pwede naman may music. Siguro Doc Micah, kung maiaano natin yung may release natin yung music po ng Mouth Holistico sa social media or sa TikTok. Pwede po yun yung gamitin. Pwede, nasa YouTube na, Ayun, mayroon tayo sa YouTube. Ida-download lang, ida-download lang po, then i-extract po sa CapCut. Pwede po natin gamitin yung sounds lang po and then may description. Kapag ready na po tayo magsalita, pwede na po yun. Pero siguro yung video po, tapos yung hook sa taas. Okay, tapos po may mga kung paano gamitin. Yan. Kahit wala pong boses. Pero kung pag ready na po tayo magsalita, pero yung totoo po talaga, ang hirap po talaga niya sa umpisa. Kahit po ako, nakikringe po ako pag nagsasalita ako. It's just, ang iniisip ko na lang po, wala naman nakakakilala sa akin dito. Ako lang, parang hindi naman natin nila nakikita na ako yung nagsasalita. Kasi po, pwede po kayo magsalita, tapos gano'n, hindi naman nila malalaman, lalo na po kung gagamitin niyo po is ibang pangalan. Di ba po? Okay po ba yun? Po. Okay po. So, let's try, try ko pong i-zoom. Ayan. So, yan. So, ito po yung sample po na nakuha ko din po sa online. So, ito po yung, again, 3 seconds. Ito po, maganda din po to. Alam mo ba, pwede yan i-type na lang po natin. Alam mo ba na may award-winning herbal oil na gawa ng Mouth Holistico? Yan. 15 seconds lang yan. Pwede nyo na po yung i-post. Kahit pakita nyo lang yung herbal product, but just to make sure lang po na yung Mang Ed's Herbal Oil po nakalagay doon. Para pag sinearch po na may product po, lalo na po kasi madalas lagi po tayong, ako po lalo na nung time na may bazaar po, tinatanong, after po nilang bumili, sinesearch po nila yan. Sinesearch po nila yan. Mas maganda po kung maingay po or makikita po nila yan sa TikTok. Ayan. So, yan po yung sample. Pwede nyo pong screenshot or pwede nyo pong, i-copy-paste or kayo po. Pero maganda po yung idea po nito. Ayan po. Okay. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Okay. Okay po. Let's move on to our next page. May tanong po ba about sa posting? Okay. Okay po. Feel free to ask questions po. Okay, let's try. Okay, sorry. Okay, so here's, okay, so ito po yung mga konting tips lang naman po. Pero, when used responsibly, it can, may nagtaas po ba ng kamay? Yes po, Doc. Yes, question. Dapat video ba lagi ang post sa TikTok? Hindi naman po. Pwede pong picture lang. Pwede ding video.
ano po, pwede pong picture, pwedeng video. Pero kung lalagyan po natin ng yellow basket, kung dumating man yung 600 followers na po tayo. Pero yung isa ko pong kapatid, 200 followers lang, meron na siyang yellow basket. So, buntikan ka na makalimutan. Thank you po. So, again, to answer the question po, pwede pong picture, kung medyo pakiramdam niyo po napapagod na kayo mag-post, 1 or 2 posts po per day, pwede po yun. Pero, pwedeng video tapos picture, ganun po. Alternative. As long as consistent, depende po sa inyo kung paano niyo po, kung gusto niyo pong maging active. Okay po. So, eto, may share po ako. Ito po. Sa mga may TikTok at sa gusto pong mag-affiliate, ito po, may papakita po ko sa inyo. Okay. Okay, ito. Okay. Kita po ba? Nakikita niyo po yung screen ka. Okay. Okay, so here's how to become TikTok affiliate with or without followers this 2026. Okay, ito po yung pinaka-updated kasi po nung nag-ano ako, kailangan 600 followers. So, nag-search po ako ng pang 2026. Okay, next is, okay, kung pwede po kayong pumunta sa screen nyo and then check nyo po ito. And then, ito po. I-click nyo, ayan, open TikTok account. Okay, sorry. Open TikTok account. And then, let's try to get this. Okay, and then i-click nyo po ito. Okay, yung 3 lines sa gilid. And then, next is, ayan, sa 3 lines po, mayroon TikTok Studio. Ayan. Okay po. Sana po nakakasabay pang lahat. Pero, yes, may TikTok Studio dyan. And then, dito na po yun. Click more ways to get paid. Ito po. More ways to get paid. And then, ayan. Magjo-join lang po kayo dito sa TikTok Shop for Creator para po maging TikTok affiliate po kayo. Okay? Ayan. So, that's it. Okay po, Doc. Pa-clarify lang anong benefits ng TikTok affiliate. Yes. Ngayon po kasi, usong-uso po talaga ngayon ang TikTok, pati po ang TikTok affiliate. So, ang benefits po nan is, pag nag-post po kayo ng video, for example, hindi na po kayo magda-direct selling. Hindi na po mag-message kayo, tapos sa Shopee, dadaan sa Shopee, or actually, bawal na po yun sa TikTok, yung magli-link ng ibang account, or kahit sabihin mo lang GCash, bawal na po, ibaban na po kayo ng TikTok ngayon. So, ito po, meron lang po kayo dyang ilalagay na yellow basket. So siguro po makahapyawan po natin yan next meeting pag meron na po kayong video or meron na po kayong followers but nagawa nyo na po ito. Pupunta po kayo kasi sa Mouth Holistico na business or nandito kaya siya. Ayan, ito, may makikita nyo po itong white. Ayan, nakikita nyo po yung mga products na pwede nyo pong i-share or kung gusto nyo po mag-focus lang talaga sa Mouth Holistico, pupunta lang po tayo sa Mouth Holistico. And then add lang po tayo ng product. And yun po, meron mag-earn po tayo nang hindi po kinakaltasan ng tax. So kung makikita nyo po dyan, ito po, may 27 pesos kayo kada product. Imagine, gagawa lang po kayo ng video, kahit ilan, kung nasa mood kayo, or mas, kung gusto nyo talagang mag-excel dito, edi, gamitin po natin yung knowledge po natin na natututunan po natin sa webinar para po mag-earn. A side hustle po, di ba po? Ayan. So, yan po. Click confirm. Ganyan lang po. Makikita nyo po yan. Pwede nyo pong kalikutin or mag-search po kayo sa TikTok kasi nandito po talaga lahat. Ayan. Makikita nyo po yung TikTok Shop Creator and then dyan po lalabas yung products po ninyo. And, ayan po, hidden showcase siya kasi wala pa po siyang followers. So, technically po talaga, yung kapatid ko 200 followers. Nagkaroon na siya ng products dyan. Dapat po, pag inag-add po kayo, mayroong mga products po dyan. Try nyo po. Ayan. So, any questions po about po dito? Next meeting, sana mahapyawan po natin yan. Okay. So, yun lang ba? Tignan natin ko. Ayun lang. Ayan, see? Thank you and good luck. Ayan po. Ayan po yung dati, 600. Pero alam ko pwede naman ng hindi 600. Okay. So, next po. Any questions po? Ayan. So, I hope malinaw po. And yes, let's move on to our next
topic. Ayan, bilisan ko na lang po ng konti. Ayan, so tips. So again, it improve our learning po, as well as increase creativity, save time, enhance productivity. So kahit nasa bahay lang tayo, meron pong learning. Merong, alam mo yun, yung lifelong learning po. Meron tayong activity, kahit nasa cellphone lang po tayo, meron tayong nakukuhang information, or na-convert natin yung content natin into convert your content into money. Ayun po. Okay, let's move on. Okay, so another one. Since nasa mundo po tayo ng food supplement, wag na wag po natin kakalimutan ang disclaimer. Kahit maiksi lang po, lagay po natin, kahit maliit na ipaiksiyan pa natin, lagyan lang natin ng short disclaimer for, yan po, for informational purposes only, not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Results may vary. Okay, meron ako dito example. Asan na yan? Ito si Doc. Sana makita siya. Ayan, kasi more on food supplement, and kung kilala niyo po siya, isa siya sa mga sumisikat na TikTok. And ayan po, tignan niyo po. Kahit, alam niyo po, kahit po hindi nakikita yung mukha niyo, ipakita niyo lang po yung product. Tapos meron pong ganyan na caption. Ayan, tapos product, yan yung nasa gitna yung product. 15 seconds lang. 15 seconds lang po. And dapat lang po, make sure po na wag po natin kakalimutan ang disclaimer. Okay. Lalo na po pag food supplement. Okay po. Next question. May question po. Okay. So, okay. Let's go back. Okay. So, yes. So, ito po yung content ideas about the product or Mang Ed's Original Herbal Oil. So first po, meron tayong tatlo. First is share information content. So kagaya po nung pinakita ko po sa inyo, nakita po yung face niya. So meron lang nakalagay sa taas na madalas ka rin bang ganyan na nakakaranas, ayan po. Gagaling ba ako dito? Ano po ang pinaka-recommended na mouth holistic na product ng mouth holistic ko? Lagay lang po natin sa taas, tapos ipakita po natin yung product, and then yung description kung paano gamitin, or yung mga pwede niyang mag-ingat lang po tayo sa mga yung nakakagamot. Instead, gamitin po natin yung nakakatulong. Ayan, dyan lang po. Medyo stick po si TikTok dyan. And ano po, AI po kasi na-detect po ng AI yung mga words po natin, and possible matanggal po yung yellow basket. Next is ito. Ito yung pinakamadali, and then yung last step. Product showing content. Dito po yung product po yung pinapakita po natin, and then mag-unboxing po tayo. Bawa dumating po, order po tayo ng product, mag-unboxing lang po tayo, magkikwento-kwento lang tayo ng mga nangyari, ganyan. Pero yung sa product po yung nakalagay sa product. And kung gusto niyo po ng script, pwede kayong manghingi ng tulong kay ChatGPT, kay Lola ChatGPT. Ayan. Lang po kayo, nyo na lang po, i-edit nyo na lang po. Syempre, dapat po factual po yung malalagay po nating information, kasi po it represent the company. Okay, next is yung faceless. Ito po yung sample. 3 dahilan kung bakit kailangan mo ng Mang Ed's Original Herbal Oil. Bakit? Kunyari magpupunas-punas po kayo, may sugat, pakita nyo po na ganun, kung saan nyo po ginagamit. Yun po. Hindi po nakikita yung mukha nyo. Only the product. And wag na wag nyo po again kakalimutan ang 3-second hook. Yung problem. Basta 15 minutes. And then yung product po, Mang Ed's Original Herbal Oil. Para saan ang Mang Ed's? Lagi nyo pong ipo-point out, Mang Ed's Original Herbal Oil. Lagi di po dapat mawawala yan sa tanong. Or dun po sa post nyo. Kahit sa hashtag, sa caption, at saka sa mismong post. Okay po. And then disclaimer. Next is, eto po, may activity po tayo. Naintindihan po ba or may tanong po? Any clarification? Okay po. 3, 2, 1, 1. Sa mga, lalo na po sa mga nahihirapan po gumamit po ng gadget or sa TikTok, kasi syempre po, medyo kailangan makalikot tayo, tech
text nga po. May tanong po ba? Pwede po ba tayong mag-activity ngayon? Sa tingin niyo po ba kaya niyo pong gumawa ng 15 seconds video ng Mang Eds Original? Okay po. Sa tingin po ba kaya? Pwedeng assignment for next week. Assignment po. Sige po. Sige. So, yun po, sana po na-gets po natin. And ito po, okay. So, I will try, again, wag po natin kakalimutan yung formula. Ito po yung formula. Okay. So, meron po tayo dito tatlong content ideas about Mang Eds Original. Okay. Assignment na lang po ito. Pumili po kayo ng isa, dalawa, or kung gusto nyo lahat. Pumili kayo ng isang 15 seconds. Tapos po, ayan, screenshot nyo lang po. Tapos po, yung i-apply po natin yung natutunan po natin. Which is, again, ulitin ko po, huwag po natin kakalimutan na ilagay si Mang Eds Original sa captions, sa post. Ayan, for example, ano ang Mang Eds Original Herbal Oil? Diba? Kasi wala pa po masyadong post about dyan. Ilagay po natin hashtag, caption, and then sa mismong post. And then, yan, ito po yung formula. Pwede din pong how to use Mang Eds. Gamitin lang po natin kung paano nyo po talaga paano nyo ginagamit si Mang Eds sa mga, ingat lang po ha, kasi bawal po ipakita ang kids. Bawal po ipakita ang bata. Apo. Pwede nating gamitin, pero wag po ipapakita yung face. And then, personal testimony. Ayan, kung gusto nyo po makilala bilang, kayo mismong personal, kayo mismo yung gumagamit. Pwede po. Ayan. So, na-screenshot na po. Let's try to go to the next page. Ayan, to summarize po. So, today po, we learn about kung ano ang TikTok at kung paano gamitin para sa content creations and paano gumawa ng TikTok account at mag-post ng content and mga content ideas tungkol sa Mang Eds. Okay, focus po muna tayo sa Mang Eds Original Herbal Oil. So ito po yung mga pwede nating maging script, English or Tagalog, anything, basta po yung Mang Eds Original Herbal Oil po nandun po sa post. Then, kahit po yung Mautolistiko sa hashtag. Then, paano ito gamitin? And then, personal na karanasan. And then, again and again and again, yung formula po. Okay, any questions, clarifications po? Are we clear? Okay, so let's see kung meron pa. Yes, and dito po, yan po natin siya sa isang verse. Anyone po na pwedeng magbasa? Any representative po? Please read the verse. One verse lang naman po. Hindi po buong book. Ako na lang po. Okay Colossians po. 3:23, and whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Okay, thank you so much po. Okay, lagi po nating tandaan, in doing this, we have, we need to do it, or we have to do it heartily, or we just need to be proactive. Okay, hindi po tayo, since we are all beginner, okay, so hindi tayo naghihintay ng perfect timing or ng maraming followers or ng maraming customers bago po magsimula. Tayo po mismo yung gagawa ng paraan upang matuto, umunlad, at makatulong po sa iba. Kaya po sa bawat video na ating pong gagawin or ginagawa, okay, sa bawat information na ating isi-share at sa bawat tao po na ating matutulungan through our video or informative video, gawin po natin to ng may pagmamahal. Of course, with integrity at malasakit. Okay, so again, maging proactive po despite of toxicity sa online. Okay, lagi po natin lagay sa isip natin, how can I serve others through my content? How can I be a light to someone today? Okay, maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless po and bye-bye for now. Thank you so much. Okay po, may assignment po tayo, no? So next week, hopefully, ay
makagawa po at mapakita natin yung sample na ating ginawa, ma-share natin. And maging malaking tulong po yan, ano, para po sa bawat isa. Biro nyo, nakuha natin tong libreng education na to, no? Ayan, so iba, ine-enroll yan, magkano yan? Okay po. Pero tayo dito, may nakakapagturo po sa atin, ano, at nakukuha natin ng libre itong mga informations na to. So hopefully, ma-apply po natin. Yun na lang po ang kailangan natin gawin, i-apply. Okay, may mga questions pa po ba? Wala na. I think excited na kayong gumawa kasi para may mga ideas na umiikot sa mind nyo, ano po? So sana next week po, marami po magpakita ng kanilang output. Okay, so wala na po bang question? Wala na. Meron po pala. Okay, sige. Regarding po sa pagpo-post sa TikTok, para maging active, gaano kadalas ka dapat mag-post? Should be every day, every other day? Yung iba po, 10 posts po per day. Pero ano nyo po, lagay nyo na lang po sa isip nyo, 1 or 2 video per day. Kahit ilan po, at least per day po meron kayong nalalagay. 15 seconds lang naman po, pwede nyo po kayo mag-start sa video, tapos lagyan nyo po lang video po muna, tapos sunod, next yung post nyo is picture. Tapos meron lang pong caption. Marami pong sample po sa TikTok. Babaguhin nyo lang po yung context. Ganun po. Okay, thank you po. Yan. Just passive income po ito, no? Papasok sa inyo, may extra income kayo pag na-affiliate po kayo ng Mount Holistico. So, sana maging malaking tulong. Pagtulong-tulungan natin na mabigyan natin ng awareness sa mga tao about our supplements. Ayan. Okay, so wala na po bang ibang tanong? Okay, so Sir Vincent? Hello po. Ayan po. So thank you so much po Miss Marjorie for sharing knowledge and practical tip po regarding po sa pagpo-post natin or TikTok content creation po So next week po so we hope tonight's discussion na-inspire po tayo and then to create an educational content with confidence. So alalahanin po natin yung every post has the potential to educate po. So ni-encourage po namin kayo na gumawa po ng video regarding po sa ating product. Malaki po ang tulong na to, hindi lamang po sa inyo, kundi malaking tulong din po sa Mount Holistico po na makapag-promote po tayo ng product through our social media platforms po. So na-apply po sana natin ito everyday, tama po. So sana po kada everyday po sana makapag-post po tayo ng ating mga TikTok po, ng ating mga videos po sa ating mga product. Po. And thank you again so much po Miss Marjorie para po sa inyong naibahagi ngayon para sa amin. Maraming salamat po sa lahat po na nakinig po. So we encourage everyone to take this opportunity po na tayo po makagawa po ng sarili nating mga video. And now po so as we come to end for tonight's webinar, we would like to express our sincere gratitude po to each and everyone for joining us po sa ating webinar. Nakakatuwa po dahil linggo-linggo po tayo umaattend po ng webinar. Naglalaan po tayo ng oras at ng panahon para po matuto at para makapagbahagi din po ng kaalaman na natutunan din po natin dito sa webinar. So maraming salamat po sa inyong lahat sa mga aktibong pakikilahok po at patuloy po na suporta sa ating Prosper and Perform webinar. And sa inyong commitment na matuto bawat linggo po ay isang patunay po na pinaghahalagahan po ninyo ang kalusugan at personal po ng pag-unlad po natin. And tonight we learned that having the right health information empowers us to make better choices, and that social media can become a meaningful platform when we use it to educate and inspire others po. So sana ay hindi lamang dito matatapos ang ating natutunan ngayong gabi po, at kundi maisabuhay at maibahagi rin po natin sa ating pamilya, sa ating kaibigan at sa ating komunidad po. Congratulations to all winners po, lalong-lalo na po kanina po sa ating mga quiz po natin. So we are also happy to announce
mamaya po sa ating group chat po yung mga quiz winner po natin and early bird participants po so nakaka-receive po sila ng gift certificate and voucher po so to everyone, thank you once again for your enthusiasm and continued support. So we look forward to seeing you again po in our next Prosper and Perform webinar po. Huwag po sana natin kalimutan yung mga natutunan natin ngayong gabing ito at naway maisabuhay po natin at masagawa po sa araw-araw po na ating po. So may God bless you all po. Keep you healthy and guide you in everything you do. So para po sa ating closing prayer po, okay lang po ba? Excuse po, sir. Ayos po. Opo, kasi po sa TikTok po kasi napansin ko din po last na po pag nag-post po kayo, hindi po kayo agad magkakaroon ng 1,000 viewers. Magsisimula po yan sa 10 viewers. Pero syempre, 10 viewers, pupunta po ng 20. Imagine po ilan po tayo ngayon, says 16. So, imagine na lang po natin kung ilang tao po yung makakanood nun. And the next, kasi ganun po yung sa akin na parang nahihiya ako, nakakahiya, 7 lang yung nanood. Tapos, the next day, nagulat ako, 200 na. Imagine po natin yung 200 na tao. And then, nagiging 1,000 po kapag po, lagi po tayong consistent. Or, consistent po tayo nagpo-post. So, wag po natin isipin yung mga views or yung mga, likes, ayan. Basta po, nakalagay natin yan sa social media, okay lang po yan. Thank you, Miss Marjorie. Opo, totoo po yun. As a millennial din naman po, once na nagpo-posting po ako sa TikTok, huwag po tayo madi-discourage din talaga po na since konti yung nagla-like o konti yung views, huwag po tayong titigil. So, consistent po yung tama po si Miss Marjorie. Habang consistent po yung ating videos at pagpo-post, maniniwala at lalaki din po yung ating mga viewers po. And then once na nakita po natin, pag TikTok friends po natin, na followers natin, nakita natin for example, nag-post po si Miss Cyril, i-share po natin yung kanyang video, mas makakatulong din po once na share din po natin o nakita natin yung mga what video na pinost natin, sineshare din natin. Thank you ulit, Miss Marjorie. Po. So para sa closing prayer po natin, okay lang po ba? Ma'am Esther Dina Buslon po, para sa ating closing prayer. Okay. Okay po. Pray po tayo. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na kami po ulit ay nagkita-kita online sa webinar po ng Mount Holistico. Salamat sa buhay ni Doc Maika na ginamit mo po na magbigay sa amin ng mga katotohanan, Panginoon, at paano po kami maging involved po sa Mount Holistico products. Lord, hiling ko po at dalangin sa inyo na patuloy mo po kaming gamitin, Panginoon, lahat ng mga distributors na maging daan ng biyaya sa mga taong nangangailangan, Panginoon, lalo na sa may mga karamdaman. Hiling ko po na patuloy mo pong i-bless lahat ng mga products upang ito po'y maging helpful po, Panginoon, sa mga tao na may mga karamdaman. Lord, hiling ko po na sa sunod na mga panahon ay kami po'y makapaglaan ulit ng time upang kami po'y makinig at maging kabahagi po nito na webinar. I-bless po lahat, Panginoon, ang nakasali sa oras na ito, at hiling ko po na dagdagan mo pa po ang kaalaman ni Doc Maika na upang kanya pong ma-share po sa bawat isa sa amin. Ingatan mo po ang lahat, Panginoon, at ito'y lahat dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. See you po next week. Merong part 2 yung content creation po natin. Nakasama pa rin po natin si Ma'am Marjorie. Good night po. Thank you everyone for Good joining us night. tonight. Thank you. Maraming salamat po. Thank you po. New Thank you. New